raw lugar dito sa Samar na pag binanggit mo ito sa mga taga dito ay takot na takot sila. Natatandaan nyo pa ba itong ginawa natin documentary tungkol sa Biringan City 2 years ago na ang nakakalipas? Pumunta ka raw sa lugar na ito ay may posibilidad na hindi ka na raw makabalik dahil lugar raw ito ng mga engkanto at diwata. Kung napanood mo na to, malamang isa ka na napatanong kung bakit sobrang dami nag-comment ng pangalang Carolina. At ngayon, ito ang tatalakayin natin sa video na to. Kung ano ba ang kinalaman ni Carolina sa Biringan. Hindi para patunayan kung totoo nga ba ang mahiwagang syudad o takutin ka, kundi upang mapakinggan ng aktwal yung mga kwento ng lokal ng Pagsanghan Samar, kung saan sinasabi na dito daw lumilitaw ang mahiwagang syudad ng Biringan City. Ako pala si Pao Adventure. Habang iniikot namin ang bayan ng Pagsanghan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Biringan, meron kami nakilala na isang lokal at siya ang nagbigay sa amin ng hint kung sino nga ba si Carolina. And about sa Biringan, may sinasabi rin yung queen dito is si Carolina. Yung isa sa talagang nakakatuksong magandang babae, o sabihin natin na si Lada Soberano. Isa parang ganun. Sumunod, meron naman kami nakilala na isang guro. Take note, guro na ito siguro naman hindi niya sisiraan yung kredibilidad niya. Ito kayo po, author nito? Nag-ano lang kami, may contribution lang, may edit, yung iba iwan ko sa nila kinuha, pero inan lang maiksi lang siya, okay, ito yung mga picture, ito yung supposed to be si Carolina daw, yung imaginary image ni Carolina, pero actually hindi naman talaga namin siya nakita. Pero sa internet lang din namin ito nakuha. Tapos ito yung sulat na ito, galing daw ito dito, na-address dito sa Biringan, Samar, na wala naman talagang Biringan. Hindi talaga nag-i-exist. Yung letter na itong mula kay address kay, sino ba ang pangalan niya? Veronica Cuevas. Isa yan, ang makakapagpatunay niyan yung dating postmaster dahil sa talagang yung nakareceive. Habang naipagkwentuhan ako sa mga lokal ng Pagsanghan, ramdam mo na parang may takot sila pag kinikwento nila to. Para bang hindi nila pwedeng sabihin ng diretso. Kasi nga sabi ng mga tiga rito, si Carolina raw ay hindi isang ordinaryong tao. Sa pagkakadescribe nila, para siyang reyna ng mga engkanto. Wala namang historical record tungkol sa kanya, kaya may tuturing pa rin talaga tong alamat. Pero may ilang dekada ng kwentong bayan ang kumakalat tungkol kay Carolina. At ito ang sabi sa kwento. Noong 1970s, may isang dalagang estudyante sa Maynila. Maganda, tahimik, matalino, may kaya ang pamilya at Carolina ang pangalan niya. Isang araw, inimbitahan niya ang tatlo niyang kaibigan na pumunta sa probinsya nila sa Samar. Ang sabi niya, sa Biringan City raw sila pupunta. Pero alam naman nating lahat na ang Biringan is a mythology. At magmula noon, yung tatlong estudyante ay hindi na sila nakita pang muli. May mga kwento na may kapamilya yung isang estudyante na nanaginip. At sa panaginip niya, nakita niya raw yung tatlong nawawala. At ang sabi sa kanya, masaya na kami. May pamilya na kami dito. Kasama namin si Carolina. Bago kayo magkomento ng negatibo, alam naman nating lahat na kwentong bayan lang to. Walang dokumento, walang larawan, walang record. Kumbaga, chismis lang. Meron pa pala kayo papakita sa inyo ng interview namin sa isa sa mga lokal sa Pagsanghan. Hindi ko to naisama sa documentary natin 2 years ago kasi until now, hindi pa rin talaga ako makapaniwala . Pero eto na, kayo nilang humusga. Guys, tingnan niyo kung anong pangalan ng water system nila dito. Biringan Water System. Legit dyan na ito yung resibo nila nanay dito. Bigla lang yan dumating sa inyo or? Hindi. Inabot na talaga. Mayroon yan umahawak dyan. Lahat po ng mga water rito, ganito po ang water system. Hindi, iba naman yun. Papunta doon. Yung dito lang banda? Dito lang banda. Biringan talaga na tawag doon. Biringan talaga. Kaya nga mga bisita dito sinasabi, nasaan yung Biringan? Sabi naman namin, bakit? Ano ba, gusto mo pumunta doon? Nay, ano po ba yan? Bata pa kayo, ano na siya? Wala pa kami, hindi pa kami na 74 na years old na ako. Matagal na. Bata po kayo? Oo. Ano na yung kwento na yan? Oo. Mga albularyo, yung hinakitan, gindagan doon. Kasi iba po, di ba, sa Calvayo, iba panakot lang daw . Hindi. Pero dito talagang totoo siya. Totoo siya. Totoo nakakakita talaga. Mga barko, mga malaki, barko. Diyan sa... Oo, diyan sa... Sa ilog. Ilog. Yung tatay ko man noon, nag-harvest doon ng palay. Tapos
kinuha niya doon sa Buenos Aires. Mm. Tapos nakita niya ang barko, malaking barko na ano yan, nakakaharang sa ano, diyan sa ilog. Oo. Maraming tao, tapos hindi niya naintindihan yung ano, yung Sinasabi. oo, na ano lang yan, narinig ang mga Parang walkie-talkie yung... opo, iba talaga ang ano nila. Dito, wala pa naman pag nakita ng sobrang liwanag. Mayroon. Nakita na kayo? Oo, hindi ako, iba lang. Diba? Parang ano daw, Oo. maliwanag na syudad. Oo, maliwanag. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga na-experience namin sa bayan na yun sa Samar. Kakaiba siya. Kasi kahit mayor, police, guro, pag kinikwento nila to parang existing talaga yung biringan eh. Hindi natin alam kung alin dito yung totoo at gawa-gawa lang ng tao. Kung totoo man si Carolina ang tagapagbantay ng biringan, ang tanong, bakit siya? At sino ba yung 3 estudyante na isinama niya noon? Hindi pa dito ito natatapos.